Good day mga boss, magandang umaga, magandang hapon, gabi sa lahat ng mga viewers ko dyan, followers, subscribers. Good day to all of you. Thank you very much for my number one top subscriber, followers, likers dyan sa from Brazil, number one pa rin, and Germany, United Arab Emirates. Nangungulilat pa rin ang Pilipinas. Sana'y sundan nyo ako palagi, mga kabayan, pag tumaas na. Pero dapat habang wala pa, nagsisimula pa lang ako, sana'y inyong sundan na para tumaas na ang ating views. Ang ating usapan ngayon, ang ating babanatan. May isang pangyayaring nangyari. Di nila kilala ang tao kung sino dahil ang suot nito ay napakasimpleng tao na parang mahirap lang nakamotorsiklo. Hindi nila akalain ito pala ay kapatid ng mayor. Kawawa ang ginawa ng mga LTO. Ang trabaho ng LTO, sa pagkakalam ko, mga violators ng mga motorista. Kung may violation, paparahin, tatanungin, hanapin ang ORCR license. Sa mga nagmumotor naman, kung wala kayong helmet, ang nakita kong pagkakamali ng LTO ay para silang mga bangag. Lahat na ba ngayon nang nasa posisyon ay mana-mana? Ano ang nangyari sa Pilipinas? Ang kawawang manong kinaladkad sa kalsada, hindi nila kilala kung sino. Yun pala ay nagmamay-ari ng resort, mga resort sa Pilipinas. Isang mayamang angkan. Ang akala nila ay isang mahirap lang, kaya ganun ang pinakita nila sa tao. Kasi pag alam nilang may kaya, ay kanilang igagalang yun. At hindi nila gawa ng kung anumang kababuyan o katarantaduhan na. Mga boss, nakakagalit pag napanood nyo ang video na yon. Siguro pag kapatid ko o nanay ko ang ginawa nila ng ganon, mas mainit pa sa kape ang ibabalik ko sa kanila. Hindi dapat ganon ang gawain ng isang LTO officer. Dapat igalang ang karapatan ng tao. Igalang ang pagkatao ng lahat ng ating kapwa Pilipino. Nasa posisyon ka man na dapat ikay magpakumbaba. Dahil ranas ko na yan. Nung ako'y nahuli, nagkaroon ng violation nung nagbakasyon ako. Kinausap ko ng mahinahon, nagpakumbaba ako. Tao lang tayo, nagkakamali. Naiintindihan nila yon. Mas lalo na pag hindi ka tagaron. Magpakumbaba, kausapin ng maayos at ikay pagbigyan. Pero sa nakita ko, winalang yan ang mga LTO na yon. Si Tatang, gano'n na ba tayo kadesperado at walang mudo sa kalsada, mga LTO? Gano'n na ba kayo kawalang hiya? Nakakaawa. Ang iyong ginagawa ay nakakahiya. Pinagtulungan nyo si Tatang. Ang lalaking buhay, ang lalaki ng tiyan nyo. Sa isang matanda at may edad na, kinalagkad nyo sa kalsada. Dapat kinausap nyo at tinanong ng maayos. Kung may violation ay hanapin ang ORCR at saka ang kanyang driver's license at saka bigyan nyo ng karapatang parusa kung siya ay naglabag
sa alituntunin ng kalsada bilang isang motorista. Kung nagkakaroon ng violation ng isang motorista, bigyan nyo ng karapatan na magpaliwanag at pakinggan nyo ang kanilang paliwanag. At hanapin, tanungin ng mabuti, hingin kung may violation, tignan kung may hawak na driver license or CR. Kung wala, hindi nyo pa rin pwedeng saktan at hawakan. Dahil ultimong pulis sundalo, alam nila yan. LTO, your obvious, your authority. Hindi kayo mga pulis, hindi kayo mga sundalo. Pero ang asta nyo ay parang mga siga sa kanto. Kayo ba'y pumasa? Kayo ba'y nag-apply bilang isang LTO officer? Or baka naman, ang mga diploma nyo ay galing lang sa rekto. Bukas pa ba ang rekto sa mga ganong bagay ngayon? Paki-share at ikalat ang mga walang mudong ginawa ng mga LTO. Abangan nyo ang mangyayari dahil ang kapatid ng kuya na yon ay isang mayor sa Pilipinas. Hindi nila alam na isa pala itong mayaman. Ang angkan ay mayaman. Mayor lang naman ang kapatid. Nagmamayari lang naman siya ng mga resort sa Pilipinas. Isang angkan na hindi basta-basta. Ganyan ang ibang nasa posisyon na akala nila kung ang tao'y nagsuot ng napakasimple ay isang mahirap at dukha. Kaya kakaya-kayanin nilang bastusin. Mga boss, kung hinuli kayo o pinara ng LTO, tanungin nyo kung anong violation nyo. Videohan nyo sila, kunin ang pangalan nila. Kung kukunin nila ang kanyang lisensya, kung alam nyo na may violation kayo, ibigay nyo dahil pwedeng kukunin ng LTO at HPG lang. Sila lang ang pwedeng kumuha ng ating driver license, LTO at HPG. Yun lang mga boss. Pero bago nyo ibigay ang inyong lisensya, picture ng pangalan at mukha niya at kung saang lugar kayo hinuli. Kung may camera doon, videohan nyo. At saka kung hanggat maaari kunin nyo sila ng video, kuhanan nyo ng ebidensya na siya mismo ang humuli sa inyo para may katibayan. Kung lumabag talaga kayo sa batas, matatakot yan kung hindi kayo lumabag sa batas. Trapiko, dahil alam nilang kinuhanan mo ng video. Pero dapat maging mahinahon bilang motorista. Magpakumbaba kapag pinara tayo ng mga LTO o pulis o kung sinong authority na nakatalaga sa kalsada. Tayo'y huminto at gumilid at buksan ng konting awang ang ating bintana sa ating sasakyan. At kung kayo'y nakamotor, tanungin nyo muna kung bakit. Kung sinabi niyang itong violation nyo, kung alam nyo wala, kausapin nyo ng mahinahon. Huwag nyong sigawan, huwag nyong itaas ang boses nyo. Dahil tayo pare-parehong tao. Irespeto ang isa't isa. Galit ako sa taong mapagmataas at niyuyurakan ang kapwa nila. Ayoko sa ugaling ganon. Mga boss, pakikalat ang video na napanood nyo. And please share, like, and subscribe. I-share nyo po ang video na to. At para mapakinggan ng ating mga kabayan. Ako po ay nasa gitnang silangan, malayo sa aking lupang kapanganakan. Pero ako'y may isang karapatan upang alamin at ibalita at ipaalam
ang mga kalukuhan ng mga nasa posisyon sa ating bayan. Freedom of expression, freedom of speech, meron tayo mga boss. Kaya huwag kayong matakot. Ilahad ang mga walang kayan, ang walang kahihiyan na ginagawa ng mga tao na nasa posisyon. Huwag kayong matakot mga boss. Kung nasa tama kayo, ipaliwanag nyo na maayos. Sana naman mga kuya LTO, mga bossing, ang mga arbab at saka kung sino man ang direktor at saka official dyan, mga sir, paki-imbestiga ng maayos, pakitanggal sa serbisyo ang mga LTO officer kung sino man yon. Dahil nakakahiya sila, nakakahiya, nakakagalit. Paano na lang kung may baril si kuya at isang loko-loko, edi marami ang nilalamayan ngayon. May mga pamilya din sila. Isipin nila kung isa sa kamag-anak nila ang ginanon, kung anong mararamdaman nila. Sana mga boss, mahinahon tayo, mas lalo na sa kalsada. Give love, love the hate mga boss. Yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe mga boss. Pakipalo, sundan. Meron ako sa Facebook, paki-click lang, panoorin, dadalhin na kayo mismo sa YouTube ko. Ang iba dyan ay, kung gusto nyong diretso sa YouTube, please type Edgar Nicor. Lalabas mismo ang mga videos ko at panoorin nyo mga boss. Yun lang po ang aking maibanat ngayong araw na to. Mahal tayo ni Ama, gumawa tayo ng kabutihan. Mahalin ang isa't isa kahit may kasalanan. Ipagpakumbaba. Palaging intindihin na kung nasa harap tayo ng mainit na ulo ng kapwa natin ay tayo mismo ang mag-adjust at magpakumbaba. Salamat mga boss. Jesus loves you mga boss. Gabayan kayo nawa palagi ni Ama at iligtas sa araw-araw na pag-alis at paglabas-pasok papuntang trabaho. God bless you all and Jesus loves you. Bye-bye mga boss.